Ang gagawin natin ngayon is mag-configure tayo ulit ng Lightbeam 5EC. So ito yung gagawin natin. Mag-configure tayo ng access point at saka station. Kasi may mga caller ako na bakit daw yung pinapalabas ko noong una yung configuration doon sa P2P ko na Lightbeam is iba sa kanilang Lightbeam 5EC. Kasi ang nangyayari kasi dito guys, yung bagong version ngayon, iba na yung settings. So gagawa ako ulit ng video dito sa bagong version. Ito yung lumabas na bagong version is version 8.7 pataas yung version ngayon na lumabas. So nag-iiba yung setting, pero konti lang yung nag-iiba doon kumpara doon sa settings doon sa pinapalabas ko sa unang video is version 8.5 yung pinapalabas ko. So ngayon bago na naman ito ulit. Magtatanong sa akin dyan kung bakit puro Lightbeam yung pinapalabas ko, bakit yung Powerbeam hindi ako nagpalabas ng P2P. Pero wag kayong mag-alala guys, kasi next video ko ipapalabas ko rin yung Powerbeam P2P natin na Powerbeam. So dito lang muna tayo sa Lightbeam kasi merong nag-request sa akin kung papaano ito i-configure itong bagong lumabas kayo na Lightbeam. Ang gagawin natin dito is i-unbox ko muna ito. Actually yung isang ko Lightbeam naka-assemble na ito, pero itong isa hindi pa. So i-unbox ko muna ito guys. Tapos pagkatapos nito ngayon i-configure natin ito P2P. Ito yung natin Lightbeam 5EC. Ito yung rear housing, adjustment bracket, power cord, power supply, gigabit na po itong power supply, holder po. Ito yung mga bolt and screw. At saka meron ditong pull ring. Ito po. Ito po yung mga screw doon sa antenna reflector. So ito yung antenna feed. So ito yung niya, antenna reflector. So meron dito mga maliliit na screw. So dito yan gagamitin sa antenna reflector. So assemble muna natin ito. So mabilis lang to i-assemble guys. Meron siyang mga guide dito, tsaka dito meron ding butas dito. So ipapasok lang yung guide doon sa butas, tapos slide. Ayan, naglalak na po yan. Tapos ganon din sa kabila, ganyan po. Tapos pag napasok na doon sa butas yung guide, slide konti para mag-lock. So lock na po. So ang gagawin natin dito is lalagyan natin ng screw. So, ito yung mga screw niya. So meron siyang 4 na lagayan ng screw. So kailangan natin itong lagyan ng screw para hindi malaglag.
So yung panghigpit natin dito guys, katamtaman lang po, huwag masyadong higpitan kasi malos thread yung mga thread ng screw kasi maliliit lang. So yung katamtaman lang po. So tapos na natin nalagyan ng screw. So, ilalagay natin itong una nating ilagay is itong rear housing. Ito po. So okay na po. Tapos ilalagay natin itong adjustment bracket dito po. Tapos ang sunod is yung mga bolt. Tapos lagyan ng holder. Ganyan. Dito ipapasok. So kailangan natin, bago natin higpitan ito, so titingnan muna natin ito pinaka-marker dito. Meron siyang pinaka-marker dito na ano, negative 20 at saka 20 pataas. So dito tayo sa pinaka-zero. Ilagay natin ito sa pinaka-zero. Ayan, makikita natin dito yung number pinaka-zero para straight po yung antena. Para straight. So kung kailangan ninyong pababa konti, so kayo nang bahala mag-adjust. So dito lang muna natin ilagay sa pinaka-sentro, sa 0. Tapos bago natin higpitan. Ayan. Pag nalagay na yan, ilalagay na ito. Ayan. Tapos higpitan natin para hindi ito matanggal, itong holder. Ayan, mahigpit na po yan. Tapos itong pull ring ilalagay natin dito sa holder. So gagamit kayo ng screwdriver dito. Paluwagan lang po ito. Iikutin lang itong pinaka-screw niya. Ayan, tanggal na po. Ilagay natin dito sa holder.
Tapos doon na natin ikabit sa pinaka pole. Sa pole natin ikabit ito. Tinanggal yan. Tapos iikutin itong pinaka screw dito. Pag iniikot itong screw, na-adjust ito, pahigpit. So, dito ka maghihigpit sa pinaka-screw niya. Yan. Okay na po ito. Ilagay na natin itong antenna feed dito. So, yan lang, pinaka-simple po. Yan. So, na-symbol na natin itong dalawa. Okay na po ito. So, ang gagawin natin dito is i-configure natin ito. Itong isa, access point. Tapos, itong isa naman is station. Bali, sample lang po ito guys. Kung paano natin i-configure. Ginagawa ko ito ulit kasi mayroon itong kaibahang settings doon sa kino-configure ko na light beam. Ginagawa ko ito dahil sa mga request ng gustong matuto mag-configure ng Ubiquiti. Ginagawa ko ulit ito kasi mayroong kaibahan itong configuration. Umpisahan na natin guys. So una natin gawin itong mga power supply na to. Ikabit natin itong power supply. So, ikabit na natin itong power supply. Ayan, lagyan na natin ang power. Saka itong isa. Saka, lagyan na rin natin ang yung papuntang light beam, papuntang radio. So dito po tayo sa POE. Ayan, tapos papuntang radio. Dito naman sa pangalawa, POE rin tayo. Tapos papunta ng radio. Ganyan po. So yung dalawang radio na yan, nakauna po yung dalawang radio. So lalagyan natin ng wire papuntang LAN. So gumagamit tayo ng switch hub. Ganito lang po yung gagawin natin. Ayan. Tapos sa switch hub papuntang LAN. Ayan. Tapos sa kabilang power supply naman, itong LAN papunta rin doon sa switch hub. So ang nangyayari dito, yung dalawang power supply po, yung LAN niya papunta na po ito sa switch hub. Tapos dito sa kabilang power supply din, ganun din papuntang switch hub. So ngayon, sa switch hub, maglagay tayo ng wire. Maglagay tayo ng wire papuntang PC. So, ganyan na po yung mangyari. Ang gagawin natin dito is pupunta tayo dito sa network. Tapos i-open natin yung network, local area, properties, click dito sa Internet Protocol version 4, TCP IPv4. So click po. Pupunta tayo dito sa use the following IP address dito. So ito po yung pupuntahan natin. So gagawa tayo dito ng IP. Ito muna yung gagawin natin na IP. 192.168.1.1. Ganyan lang po. Para simple. Tapos, pipindutin ninyo itong subnet mask. Ganyan. So, pag na-okay na yung dalawa, okay na po dito sa ibaba. Ayan, okay po dito. So, pupunta tayo doon sa browser. Type natin dito is 192.168.1.20. So, bakit po
ito po yung i-type natin kasi ito po yung default ng Ubiquiti. Ito yung company default ng Ubiquiti, 192.168.1.20. So pag na-click na natin ito, so ganyan po yung mangyari. Ayan, lalabas na po yung advance, tapos proceed. Yan, makikita natin dito sa dashboard. So ito yung makikita natin, select country. So, pupunta tayo doon sa Philippines. Tapos yung language natin is English. Dito sa ibaba, i-click natin itong I agree to the Ubiquiti terms. Ayan. Pag na-click na yan, continue. Tapos may lumalabas dito, create your username and password. So lalagyan natin ito ng username. So ang ilalagay ko dito is Moisky. Tapos password is secret. So ganon din sa ibaba. Ayan, nakasave na po yung password. Tapos lumalabas na yung pinaka-dashboard. Ito yung pinaka-dashboard. Bali ito yung bagong dashboard ng 8.7. Version 8.7. So ito yung pinakabagong dashboard nila. So dito sila nahihirapan, kaya nag-request sila kung paano mag-configure. Kaya ginagawa ko rin ito para alam din ng nag-request sa akin. Ito yung kaibahan dito sa gilid na yung mga settings. So yung una nating pupuntahan, dito tayo sa wireless. Ayan po. So ang gagawin natin dito sa wireless, unang gagawin natin na radio is gagawin natin ng access point. Tapos yung pangalawa is gagawin natin na station. So ito lang po gagalawin natin guys, access point. So pag makakita kayo ng ganito na settings, gagawin niyo access point. Ito lang po, i-on lang po itong access point. Wala nang ibang gagalawin dyan. Ito lang po yung access point. Wag na tong galawin tong P2P mode. Sa antena naman, pag ito yung ilagay natin 23-23 dBi, so ang output power natin is hindi natin magalaw. Ayan po. So ang nakalagay dito negative 4 ang nakalagay. Pero pag ilagay natin dito sa feed only, magagalaw na natin itong output power. So subukan natin igalaw. Ayan po. Gumagalaw na siya hanggang 11 dBm lang po. So ito yung kaibahan. Kasi doon sa Lightbeam 5EC Gen 2 version 8.5, ang output power niya is umaabot ng 24 dBm. Pero dito sa bago nating Lightbeam, pag access point yung gagamitin natin, pag gagawin natin itong access point, ito lang po yung output power na nilagay ng Ubiquiti. 11 dBm lang po. Ang kaibahan sa 8.5 is umaabot dito ng ang output power is umaabot ng hanggang 7. Pero dito iba. Negative 4 po. Negative 4 dBm po yung output power pag ilagay ninyo sa access point. Itong version na to is ito yung bagong version 8.7 na version sa Lightbeam 5EC. So ito yung pinakabago nilang version. So ito rin yung kaibahan nila dito sa antena. So ilagay na natin dito sa feed only. Ayan, tapos i-adjust na natin hanggang 11 dBm lang po yung adjustment natin dyan. So ngayon proceed tayo dito sa SSID. So ang ilagay natin dito sa SSID, Moisky. So kayo nang bahala maglagay ng SSID guys. At saka kung maglagay kayo ng SSID, wag ninyong kalimutan yung SSID. Yan po. So dito naman tayo sa WPE2 pressured key. Itong key na to. So ito yung pinaka password. So pag issue natin, ito yung makikita natin wala.
So lalagyan natin ng password. So ang ilagay natin dito na password is, halimbawa, depende sa inyo kung anong ilagay ninyo na password. So ang ilagay natin dito na password is Moiski TV. So dito sa baba, scroll lang po dito sa baba. So ito po yung makikita natin dito sa baba. Yan. So ganito na po yung makikita natin sa baba. So wag na natin galawin yan, guys. Depende na sa inyo kung anong pwede ninyong i-adjust dyan. I-on natin ang Mac ECL. Ayan po. So dito sa Mac ECL, mayroon tayong policy. So allow natin yung policy. So i-click natin yung ECL dito sa pinaka dulo. Ayan, pag na-click natin, mayroon tayong makikita dito na Mac ECL. So naka-enable na po 'yan. So ang gagawin natin dito, yung MAC address ng inyong station dito ninyo i-registered. Yung makakonect dito sa access point na to, yung ano lang po, yung naka-registered lang po dito sa ECL. So pag hindi naka-registered yung radio mo dito sa ECL, hindi ka makakonect. So ito yung pangalawang protection natin sa ating access point. So kailangan talaga gagawin natin ito, guys. Gagawin natin ito para hindi tayo ma-hack ng mga hacker. So kailangan lahat ng radio mo, lahat ng station mo, lahat ng client mo dito mo i-registered. So ito po, lagyan na natin ng tamang MAC address. So ganito po 'yon. So ilagay natin yung tamang MAC address. Nakaka-copy na po ako, tapos paste natin, tapos lagyan natin ng Bravo. So ganyan lang po 'yon. So ilalagay natin diyan Bravo. So ganyan na po. Tapos dito sa dulo, i-click ninyo tong add. Ganyan po. So pag na-click na yung add, i-click niyo na rin itong save. Okay. Ganyan lang po kasimple. So ito yung pangatlong ano natin, guys, option. So halimbawa, pag marami na kayong client dito, naka-registered na lahat ng client. Kung ginagawa man ninyo ito ng business, kasi ito sa akin is ano lang po, personal. So pag ginagawa ito ng business, halimbawa may 5 client ka, so ang gagawin mo dito sa 5 client is titingnan mo lang ito kung mayroon pang nadagdag. Kasi pag mayroong nadagdag, ibig sabihin na hack na yan, mayroong nakapasok doon sa access point mo. So i-delete mo yon, tapos palitan mo ulit yung password mo. So ganyan lang po. Dito mo malalaman kung mayroong nakapasok sa access point. Kasi mayroon sa akin nagtanong kung paano natin malalaman kung mayroong nakakonect sa access point nila. So ito, guys, dito po ninyo malalaman. Lahat ng radio, pag hindi naka-register dito, hindi yan makakonect. Pero kung maka-registered yun dito yung radio, ibig sabihin connected yun. Yung client mo is 5 lang, bakit nagiging 6? So ibig sabihin may nakakonect sa'yo. So dito mo malalaman sa access point, sa ECL. So pang-apat po na option natin dito sa ECL, ito po yun ang pinaka maganda dito sa ECL. Kasi halimbawa yung 5 client mo mayroong hindi nagbabayad, so ginagawa mo itong business, so mayroong hindi nagbabayad, 4 lang yung nagbabayad. So ganito yung gagawin ninyo, guys. I-uncheck lang po ito. Kung sino yung hindi nagbabayad, i-uncheck po ninyo dito. Ganyan po. Kung si Bravo ang hindi nagbabayad, i-uncheck po ninyo si Bravo, tapos save lang ninyo. Si Bravo wala ng connection, dito kayo magtatanggal ng connection sa client ninyo. Ayan. So naka-uncheck na po si Bravo. So halimbawa si Bravo nagbabayad siya ng 2 buwan na hindi niya binabayaran. Sasabihin mo na kay Bravo, sige, wait ka lang ng ilang
minutes or 30 minutes. Tapos pupuntahan mo na yung ECL mo, i-check mo na si Bravo. Pag na-check mo na si Bravo, save mo na. So si Bravo nagkakaroon na ngayon ng connection. Sana dito sa video natin guys, marami kayong matutunan dito, at saka paki-like na lang, paki-share at paki-subscribe na lang po sa hindi pa nakasubscribe. So marami kayong matutunan dito guys sa ECL. So itong ECL, ito yung pag-aralan ninyo ng mabuti kasi ito yung pinaka-importante sa access point natin. Tapos save na natin. Ayan. So tapos na natin na configure ang wireless. Tapos pupunta tayo dito sa network. Dito sa network, so wala na kayong ibang gagawin dito kundi papalitan itong IP address. So gagawin nating 21 itong IP address. Ayan. So nagiging 21 na po yan. 192.168.1.21. So bakit natin ginawang 21? Ipapasok natin yung isang radio kasi dalawa ito. So ipapasok na natin si station. I-type na naman natin ulit yung 192.168.1.20. So ipapasok na natin si station. Ayan po. So ito na yung gagawin nating station. So pupunta tayo dito sa select country. Dito sa select country, pupunta tayo sa Philippines. So yung language natin is English. Tapos check natin dito, I agree to the OBTT. Yan, check na po. Pag na-check na po yan, continue. So yan na po. So lalagyan natin ng username dito. Yan, Moisky po yung username. Tapos yung password, secret na rin. Ayan. Tapos save natin. Ayan, na-save na po. Ano sa ni mga kukukan niya? Bali ni mga kukukan ni mga buluyagon king dagko. Okay guys. Oh, maingay kasi yung mga ibon sa labas eh. Na ano ako dito, na distract ako dito sa ginagawa natin. So ito na yung dashboard sa station natin guys. So ito na yung bagong version ng station natin, 8.7 version 8.7 po. So ito yung bagong version. Pupunta tayo dito sa wireless. Maririnig natin sa labas guys yung mga kukok na yan, maingay sa labas eh. Kaya na-distract ako dito sa ginagawa ko. So dito na po tayo sa wireless. Ayan. So dito sa wireless, mayroon tayong makikita dito basic wireless setting. Tapos makikita natin dito sa itaas access point, wag na natin galawin. P2P mode, wag na natin galawin yan. Tapos dito sa ito, control frequency scanless. Ayan, mga hertz, mga megahertz na yan, wag na natin galawin yan. So dito sa station, wala tayong gagalawin dito. So ang gagalawin natin dito, itong SSID. Lagyan natin itong SSID. So i-click natin itong select kasi naka-on yung access point natin. I-click natin itong select, ganyan po. So makikita na natin yung ginagawa natin na access point. Ito po, access point. Itong Moisky, ito yung ginagawa natin. So click lang natin dito sa bilog na ito, click. Pag na-click na yan, lock to EP. Ito, lock to EP. Makikita na natin dito sa sinisilik natin sa SSID, pumapasok na si Moisky. Yan po, pumapasok na si Moisky. At saka yung MAC address ni Moisky, ito na po. Kasi pinipindot na natin tong lock to EP. So ito na po yung MAC address ni Moisky. So ibig sabihin yung MAC address ni Moisky naka-registered na po dito sa station natin.
pupunta tayo dito sa WPA2 pressured key. So, yan, makikita natin dito wala pa nakalagay. Ang nakalagay doon kay access point is Moisky TV. Yan, Moisky TV po yung nakalagay doon kay access point. So, ito po yung pinaka password niya. Tapos dito, so ito po yung nakalagay dito sa antenna, guys. Ayan, antenna 23-23 dBi. So ito po yung nakalagay. So ang output power niya is 7. Yan yung sinasabi ko, 7. Tapos pag ilagay natin dito sa feed only, yung output niya umaabot ng 24 dBi sa station. So sa station wala problema, pero doon sa access point hanggang 11 dBm lang po. Pero okay lang yan. Pag gumagawa kayo ng light beam na access point, so pwede yan, pero lang, hanggang 2 km lang po, yung pangmalapitan lang po. Pwede yan, pwede gagamitin natin. Pangmalapitan lang po. Ito na yung natin. So naka-feed only tayo. Tapos dito sa baba, dito sa Airmax Station Priority, so ilalagay natin dito is high. Kasi doon tayo sa medyo malayo. So high ang ilagay natin. So depende na sa inyo kung maglagay kayo ng medium, base, yan. Pero para sa akin, nasa high ako. Tapos dito, kahit wag na ninyo itong galawin, okay lang yan. Tapos save nyo na. So makikita natin dito, guys. So tapos na natin itong kinonfigure, pero hindi pa tayo nakakonect kasi mayroon tayong kulang na isa. So ang gagawin natin dito, kukunan natin ng kukunan itong access point na ito, itong station na ito, kunin natin itong MAC address, copy natin MAC address, i-paste natin dito sa ECL. So yung kanina nilagay ko dito sa ECL, lang yun, example lang yun. So ito yung MAC address ng station na kinonfigure natin. Ayan. So lagyan natin pangalan, Bravo 2. Ayan. Tapos pipindutin natin dito add. Ayan. So si Bravo 2, ayan, nakalagay na dito sa ECL. Naka-registered na po siya dito sa ECL, sa access point. So pag na-registered na natin ito, ibig sabihin connected na itong dalawa. So save na natin. Tapos hihintayin natin kung connected na sila. Ayan po. Ayan na po. Makikita na natin na connected na yung dalawang radio. So ang gagawin natin dito, punta tayo dito sa network, tapos properties, internet protocol version 4, tapos i-obtain natin. Ayan, naka-obtain na po. So titingnan natin kung may connection na po. Punta tayo sa browsing. So titingnan natin kung may connection na ba ito. Bali may connection na po tayo. Ayan, mayroon na pong connection. So yung ginagawa natin is access. At saka yung ginagalaw natin, guys, is pa lang yun, nasa wireless pa lang tayo. So yung ginagawa natin sa access na. So i-access na natin yung radio. IP address ng radio natin is 192.168.1.21. At saka yung isa is 192.168.1.20. Ayan. So makikita po natin, guys, na hindi natin ma-access yung radio. So i-explain ko na rin sa inyo kung bakit hindi ma-access yung radio. Kasi yung iba rin nagtatanong din sa akin bakit hindi na ma-access yung radio. Ito yung reason, guys, na hindi ma-access yung radio. Kasi yung internet supply ko dito sa internet is 2.1. Configuration natin is 1.20 at saka 1.21. So yun, hindi talaga ma-access kasi hindi parehas yung IP address.
Ito lang gagawin natin guys. Dito tayo sa network, open natin yung network, local area, properties, tapos dito sa internet protocol, gagawa tayo ulit ng 1 dot something. So ito yung gagawin natin na IP. So 192.168.1.12. So ganyan po ang gagawin natin para ma-access natin yung radio. Tapos subnet mask. So ang nangyari dito, ma-access natin yung radio. Ito na po yung nangyari guys. Yan. Tapos itong 21 ma-access na po natin. Pero ang problema natin dito kasi nilagyan natin ng IP yung network natin. So ang mangyari, pag mag-browse tayo, hindi tayo maka-browse. So ganito po yung mangyari. Browse tayo. Ayan po. So walang internet. Internet natin, yung computer natin is naka-obtain yun para magkakaroon tayo ng internet. So ganito yung mangyari. Wala tayong internet pero ma-access natin yung network. So ang gagawin natin dito para maka-obtain tayo at saka ma-access na rin itong radio, ang gagawin natin, pupunta tayo dito sa network. Yan. Sa network, dito, mayroon tayo, ginagawa natin ito na 192.168.1.21, itong IP. So, baguhin natin. Kasi yung network ko dito is nasa 2.1. So, pag nasa 2.1, so, baguhin natin yung IP ng radio natin. So, gagawin natin itong 2. Ganyan po. So, ang mangyari dito, 192.168.2.21. Tapos, save natin. Tapos, yung isa ganun din. Punta tayo dito sa network. Tapos, itong 1.20, gagawin natin itong 2.20. So, kayo nang bahala magpalit kung anong ilagay ninyo dito. So, ito, example lang po ito sa akin. So, ganito po yun. So, pinalitan na natin ng 2, hindi na 1. So, 2 na po. Tapos, save. Tapos, ang gagawin natin dito, kasi nakasit up na yung radio sa 2.1. Nakasit up na po. So, ibalik natin sa obtain yung network natin. So, pindutin na natin tong obtain. Yan. Naka-obtain na po yan. Tapos okay. So ang mangyari dito pag naka-obtain na, so pag pumunta ka sa mag-browse ka na sa YouTube, may connection ka na. Ayan po, may connection ka na. Tapos pag i-access natin yung radio natin, ma-access na rin yun. Kasi pinalitan na natin ng IP address. Yan. Nagiging 192.168.2.20. So, ganito rin yung isa, ma-access na rin natin ito. So, ma-access na po natin yung radio natin kasi pinalitan na natin ng IP. Subukan natin i-open. Ayan po, na-open na po yung radio. So, ganyan lang po, baka mayroon kayong problema na ganito na hindi ma-access yung radio, baka salungat yung IP sa source ninyo. Kailangan kung ano yung source ninyo, kung ano yung IP doon sa source ninyo, so yun yung gagamitin ninyo sa radio para ma-open ninyo ang radio ninyo. So, i-open din natin yung isang radio. Sana po marami kayong natutunan dito sa tutorial natin. Kung sa tingin nyo nakakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa nakasubscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa next video.